So, ano yung project natin, bossing? Yung ano, boss, yung geometric na ano, tapos yung tattoo, yung picture sana ng aso. Yung sinend ko sa'yo na video. So, gagawin natin ganun yung bagsakan ng aso. Oo. Ito yung ganyan. Okay. Kukustomize natin ng ganyan, parang style ano. Tama. Tapos bali, yung geometric palibot na. Paikot. Oo, paikot. Diretso ka. Tayo kang diretso. Bali, ang priority natin, yung aso, yung base, tas yung likod. The rest, yung matitira doon, yun na yung magiging ibang ano natin, elements na gagamitin, tama? Oo, tama. Sige. Kailangan kong ma-edit muna yung ano, isa aso mo. Sige. Gawin natin siyang parang ganung bagsakan, no? Ganong nakayuko, parang ganon. Oo. Sige. Okay. Okay. Edit muna ako, bossing, ha? Sige, boss. Good day mga pade at panibagong araw naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na geometric. At sa hita po natin ito ilalagay mga bossing ha. At paikot po ang project na ito. At kukunin natin to ng 2 araw. At ito ang request ng ating boss. Dito mga bossing, meron lamang pong request yung ating bossing na ilagay po ang portrait ng kanyang alagang aso. Pero kailangan natin itong i-customize mga bossing ha. Kasi meron po siya ipinakitang idea na kailangan maging ganun yung bagsakan ng kanyang alagang aso. At dito rin mga bossing, kinausap natin siya na masakit po ang paglalagyan natin ng tattoo niya. Kaya dapat i-ready niya yung kanyang katawan lupa. Sir Lloyd, sa hita naman po kasi ilalagay yung tattoo niya. Paano mo nasabing masakit? Kung marami naman po nagpapamodel tungkol dyan sa part na yan. O diba mga bossing? Yes mga bossing, masakit po talaga rin sa hita. Lalong-lalo na kung malapit po sa singit, yung palalagyan nyo ng tattoo. At speaking of competition mga bossing, dapat po, lagi po kayong ready at kailangan nyo pong ihanda rin ang inyong sarili. At kailangan nyo din pong kausapin ng inyong mga model na i-ready rin po yung kanilang mga katawan lupa na sa ganun pagdating sa competition ay hindi po sila babagsak o panghihinaan mga boss. Nga pala mga boss, lalong-lalo doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtattoo or kahit na nandiyan na, yung mga sumasali sa mga newbie category mga bossing, meron po ako sa inyo i-share na discount ko mga bossing kapag tayo ay sumasali na tattoo competition. Bale, ganito po yan mga bossing. Sa isang competition, meron pong ibinibigay na oras. Andyan yung 8 AM ang start tapos tatapusin to ng 9 PM or minsan po ay na-extend pa, di ba mga bossing? Depende po kasi kapag meron pa tayong mga kaibigan tattoo artist na na-late dumating kaya binibigyan nila to ng ekstrang oras. Bali, ito po yung discarding ginagawa natin mga bossing. Halimbawa sa competition, binibigyan lamang tayo ng 9 na oras. Ang gagawin natin dyan mga bossing, kailangan sa loob ng 7 oras ay matapos ko na po yung aking ginagawang pyesa. Yes mga bossing, so bakit ba natin ginagawa yun? Nang sa ganun mga boss, kapag rumampa na yung ating mga pyesa ay hindi po ito namumula. So ibig sabihin ng mga boss, nakapagpahinga pa. At hindi lang yun mga bossing ha, kung sakasakali man na hindi pa ako tapos, meron pa ako natitirang 2 oras para mag-highlights or para matapos yung project na ginagawa ko. At nililimitahan din po natin mga bossing yung pag-break kasi kumakain din po talaga ng orasyon. Ito po yung mga discarding ginagawa natin mga bossing kapag tayo ay sumasali ng competition. Kasi minsan po talaga mga bossing, meron tayong mga naobserbahan dyan na mga kaibigan natin na sumasali sa tattoo competition, lalo doon sa mga newbie category mga bossing, is talagang nagte-take time sila at ang lalaki ng project na ginagawa nila. Pero mga bossing hindi po tayo against dyan. Pero ang payo ko lamang po sa inyo mga bossing, lalo na doon sa mga sumasali doon sa newbie category mga bossing, is huwag naman po kayo gumawa ng masyadong malaking pyesa na hindi nyo rin po pala matatapos kaagad. Tandaan mga bossing ito po yung payo rito na hindi po palakihan ang pagsali sa isang competition mga bossing. Technical po ito mga bossing lining, shading, packing at linis ng inyong mga ginagawa mga bossing ang inuhusgahan ng ating mga hurado. So yun boss, ito yung project ko. Okay. Diba? Ganda niya ito. Okay ba yun? So ito yung sabi natin kahapon na idadart natin yung likuran para mas angat yung aso. So dito naman lighten kasi nga dito sa ilalim naman ito magkakaroon tayo dito ng solid line na naman, di ba? So magiging dark na naman tong parte. So parang ang nangyari, dark, light, dark. Okay. Tama? Okay ba ano natin? Okay na yan, bossing. Ganda niya ito. Gusto ko ito. Saka ito. Kaya nga No? Ganda. Okay ba? Okay, good. Tayo, sige. Good yan. Pasako na to para masimula na tayo. Sige, bossing. So yun mga boss, ito na yung ating day 2. Bali, puro naman loob na po ang ilalagay natin. So ito muna yung una natin kasi mabubura din po yung stencil na gagawin natin doon. Pag natapos to, tsaka natin ilalagay yung dito, yung pattern, tapos dun sa likod. So medyo mabilis lang tayo dito ngayon mga bossing. Hindi katulad kahapon, inabot kami ng anong oras para lang mag-layout. So ayun, game na tayo. Day 2 ng ating binubuong half leg mga bossing, wrap around na geometric.
Game. Bossing, ready na? Game. Game. Madugo. At ayun na nga, game na tayo. Nandito na tayo sa ating final session mga bossing. At kahit talaga nasasaktan na ang ating bossing, ay talagang pinipilit niya pong ipatapos itong kanyang project. Bali naman loob na po yung ating ilalagay dito mga bossing ha. Kasi yung ginawa natin nakarang araw mga bossing, inilagay natin yung aso niya tsaka yung mandala. Tapos yung base ng sagron nga po is yung laman loob na lamang po ang isusunod natin. Kahit paano kasi minsan mga bossing, yung diskarte ng mga artist na alam nilang mapapabilis sila kahit paano doon sa kanilang mga ginagawa. May kanya-kanya kasi talagang pamamaraan dito mga bossing. At hindi naman po kami lahat ay pare-pareho. Halimbawa na lang mga bossing, sa part na to, mas pinili ko po na buuin na yung base kasi hindi ko naman po tatamaan yung mga base din. Katulad yan mga bossing, sa geometric na ginagawa natin. Eh meron po kayo nakikita dyan na balat, diba? Yung space mula doon sa power line na yun, as meron kayo nakikita space na balat mga bossing. So hindi ako nag-aalala na matamaan ko po yung nagawa ko kahapon. Kaya hindi po ito masusugat. Pero depende na lamang to mga bossing sa pag-aalaga ng mga boss natin after nilang session. Kasi minsan talaga mga bossing hindi maiwasan na nakakamot ng ating mga boss to o kaya naman ay dumidikit ito doon sa kanilang mga hinigan kaya minsan is bigla itong natutuklap. At hindi naman po ako yung katulad ng safeguard na ako yung konsensya na biglang lalabas kapag kinakamot nyo na, hoy, huwag mong kamutin yan, masakit yan. At lalabo yung tattoo mo. Walang ganun mga bossing. Hindi po tayo makakapag-update sa inyo araw-araw para kayo ay sabihan o turuan na bawal po yung inyong ginagawang pagbabalat ng inyong tattoo mga bossing. Kaya kung meron man kayong katanungan, halimbawa na lang dyan sa inyong mga tattoo at kung ano po yung nangyayari mga bossing, ay i-message nyo lamang po ang inyong mga artist na sa ganun ay magabayan kayo mga bossing ha. Kasi sure naman po ako mga bossing na bago ko umalis ng studio ay tinuturuan kayo ng inyong mga artist kung paano nyo to aalagaan. So ito pa lang ating finished product mga boss. At totoo 2 days at nakalimutan ko na kung ilang oras dahil ang dami namin break. Grabe, ang tibay ni sir. Sa totoo lang mga bossing, hindi namin ito natapos at talagang itinap out na lang ating bossing kasi meron pa yung geometric sa likod. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Lloyd Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!